2024 na nga, and yes, hindi tayo mag-move on for today's video. I-upload ko pa din tong dalawang customized cake na ginawa namin nung Christmas 2023. For the effort tayo mag-video, tapos hindi natin i-upload, may ganon. Hindi kasi, parang nanghihinayang kasi akong i-delete sa album, tapos hindi siya i-upload. Ang cute pa naman nito. Parang worth it naman na i-share sa inyo yung design. So yan, push natin to. So made of white chocolate nga, yung mga balls natin dito. Dalawang coating yung nilagay ko dun sa molder para matigas talaga yung balls. At hindi basta-basta matutunaw. After nun, pinagulong ko sila dito sa desiccated coconut. Sa pinasa nga sa akin inspired design ni ma'am, iba't ibang sizes yung mga balls. Kaso medyo may kamahalan din tong molder na to. Isang size lang yung nabili ni Vera. So yung ginamit ko palang white chocolate na brand is Beryl's. Tinunaw ko nga lang sila sa microwave. Wala na ako ibang nilagay. Pure na chocolate lang to. After ko nga sila kunin dito sa molder, ipinagdikit ko nga din sila gamit yung white chocolate. Nag-enjoy nga ako habang ginagawa ko nga to. So yung size nga ng cake ni ma'am dito is 8x5. Then ubi chiffon yung pinili niyang flavor. Sinabi ko nga din sa kanya na fondant details yung ibang details dito sa cake. Kasi medyo mahirap nga maghanap ng mga ganong edible na details na ilalagay ko dito sa cake. Naglagay nga din ako dito ng iba't ibang sizes ng non-edible na white balls. Then itong mga Christmas decoration is in-order ko lang sa online. At syempre naglagay din ako ng cling wrap dun sa stem nila bago ko itusok dito sa cake. Patapos na nga ako dito pero hindi ako nagagandahan sa kinalabasan ng cake. Parang mali yung mga arrangement ko. Kaya inisa-isa ko na namang tinanggal yung mga nilagay kong decoration dito. Tapos in-arrange ko lang sila ulit ng mabuti. Titingnan ko ulit yung pinasang design sa akin ni ma'am. Sana nga binawasan ko yung mga dahon-dahon niya para mas maganda siya tignan. Kaso yun nga, huli ko na siya na-realize na di pala maganda tignan. At sa last detail nga ng cake, gumawa lang ako ng mga snowflakes gamit ang fondant. At ito na nga yung finish outcome. Pasado na ba sa inyo mga ka-twin bakers? Ang next cake natin dito is 8x5. Moist chocolate yung flavor ng cake. Thankful nga ako kasi hapon na nila pinick up yung mga cakes na to. At ito nga yung huling ginawa namin nung araw na yun. Actually, mga 8 PM na nga kinuha sa amin to ni ma'am. Medyo na-short nga kami ng time dito sa paggawa ng cake ni Vera. Sobrang madetalye kasi yung details ito sa cake. So si Ma'am Tricia nga pala yung nag-order ng cake na to. May-ari ng isa sa pinakamalaking groceryhan dito sa amin. Actually, nung New Year nga, nagpagawa siya ulit sa akin ng cake. Thank you so much po, Ma'am Tricia. Pagpasensyahan nyo na nga din yung mga kamay ko dyan. Medyo madami na din kasi kami nagawa dyan ni Vera. Bisperas kasi ito, December 24. Ilang beses na din ako naghugas ng mga kamay dyan pero ayaw talaga matanggal ng food color. Nilagyan ko na nga din ng red na fondant yung board kasi ganito yung nasa design ni ma'am. At ito nga yung pinasang design sa akin ni Ma'am Tricia. So may pricing na nga dyan sa picture. Si Vera nag-presyo niya. 3,500 namin na ibigay. Then para naman dito sa dahon-dahon, gumamit lang ako ng piping bag. Binutasan ko lang siya ng napakaliit lang. Then tapos itong mga teddy bears, minano-mano ni Vera gawin. Sobrang patient niya nga gawin yung mga details na naglagay din kami ng iba't ibang design dito sa cake at sprinkles. At sa last detail, tingnan nyo naman ang dalawang napaka-cute na teddy bear na gawa ni Vera. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung cake vlog natin for today. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.